Iniutos na ng Pangulo ang investigasyon sa pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa latest na resupply mission sa Yungin. Nakatutok si Mariz Umali. Ang magkasunod na pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na magdadala ng supply at mga bagong personnel sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos. Agad niya ipinatawag ang mga security at defense official ng bansa sa isang command conference para talakayin ang panghaharas na naman ng China na humantong na sa banggaan. Iniutos ng Pangulo sa Coast Guard ang agarang maritime investigation. We will focus on determining the extent of damage. It is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea. Pinalagan din ng Defense Department ang panlilinlang umano ng China. Sabi ng ministry spokesperson nito, dapat daw itigil ng Pilipinas ang dangerous maneuvers nito at ang paglikha ng tensyon. Giit ng Defense Secretary, nangyari ang mga insidenteng ito sa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan walang jurisdiksyon, otoridad o karapatan ng China na magsagawa ng anumang operasyon. The duplicity of China in claiming to be peaceful and claiming to be friendly while resorting to these aggressive acts. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. Ipinakita rin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang aktwal na nangyari. The Philippine Coast Guard vessel suffered some damage at the rear portion. In the end, UM-1 finished her resupply mission, but UM-2 had to go back to mainland Palawan. Nangyari ang mga insidenteng ito isang araw lang kung kailan nagsimula na ang pangalawang round ng diskusyon sa panukalang Code of Conduct na pinangungunahan pa ng China ngayong araw. What kind of good faith can we expect from them? Sa Biyernes, nakatakdang isumite ng Philippine Coast Guard ang resulta ng kanilang investigasyon sa Pangulo sa pamamagitan ng Department of Transportation. Nanawagan naman ang pamahalaan na magkaisa ang ating bansa sa pagkondena sa umano'y pang-aabuso ito ng China sa International Maritime Law. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.